Kumusta? Naranasan mo na ba ang mapagod sa pagiging Kristiyano? Yung feeling na parang may checklist kang kailangang punan pero laging may kulang? Well, kung oo, para sa'yo talaga ang pag-uusapan natin ngayon. Ating hihimayin ang Galatia Kabanatang 4, isang sulat na may radical na mensahe ng kalayaan para sa lahat ng taong pagod na sa performance game. Okay, simulan natin dito. Alam mo, ang dami sa atin, lalo na sa mga kabataang believers sa Pilipinas, ang nakakaramdam ng burnout. Yung pakiramdam na parang tumatakbo ka sa isang treadmill, takbo ka ng takbo, pagod na pagod ka na, pero pagtingin mo, nandyan ka pa rin sa parehong lugar. Ito mismo yung pagod sa patuloy na pagsisikap na maging good enough sa mata ng Diyos at syempre sa mata ng ibang tao. Seryoso, tanungin mo ang sarili mo. Minsan ba, ang faith mo parang naging isang mahabang checklist na lang? Check sa quiet time, check sa pag-attend ng church, check sa pag-iwas sa kung ano-anong bawal. Pero sa kabila ng lahat ng check mo, bakit parang ang bigat-bigat pa rin sa pakiramdam? At ito yung mga karaniwang pabigat na pasan-pasan natin. Yung pagtupad sa panata, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa obligasyon. Yung takot sa hiya, naku, ano na lang kaya ang sasabihin ng mga tao? Yung pagsunod sa sandamakmak na rules ng simbahan. Yung mindset na kailangan nating pagtrabahuhan ang pabor ng Diyos. At ito yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, yung pag-oobserba ng mga espesyal na araw, buwan at panahon na para bang doon nakasalalay ang kaligtasan. Sobrang nakakapahagod, di ba? Dito na ngayon pumapasok ang sulat ni Apostol Pablo. At linawin ko lang, hindi to isang boring na textbook. Isipin mo to na isang apurahan, nag-aalab na sulat, isang intervention mula sa isang spiritual father sa mga anak niyang naliligaw ng landas. Nakikita kasi ni Pablo na pabalik na sa pagkaalipin ng mga taga-Galacia at kailangan niya silang prentehan. Agad-agad. At napakagaling ng analogy na ginamit ni Pablo sa simula ng Kabanata 4. Sabi niya, isipin mo yung isang batang tagapagmana. Sa papel, sa kanyang lahat ng yaman. Pero dahil bata pa siya, nasa ilalim pa rin siya ng mga guardians, ng mga tagapangangalaga, may mga rules siyang kailangang sundin. Sa madaling salita, ang buhay niya parang buhay ng isang alipin. Ganyan daw tayo noon sa ilalim ng kautusan, isang pansamantalang setup lang. At eto na, eto yung pasabog, ang pinakapuso ng buong mensahe. Matapos tayong iligtas ni Kristo, idineklara niya, hindi ka na alipin. Pakinggan mo yan ulit. Sabayan mo ko. Hindi ka na alipin. Ikaw ay anak, at dahil ikaw ay anak, ginawa ka ring tagapagmamana. Grabe. Ito ay isang kompletong pagbabago. Isang total identity shift. So, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng bagong identity na to? Anong pinagkaiba? Sige, himayin natin itong pagbabago mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging anak. At tingnan natin kung ano ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay natin. Para mas magets natin, kailangan nating balikan yung context. Noong panahon ni Pablo, sa kulturang Romano, ang pag-ampon or adoption ay isang napakatibay na legal na kontrata. Kapag inampon ka, hindi ka second class. Ikaw ay tunay na anak sa mata ng batas. Meron kang lahat ng karapatan, dala mo ang pangalan ng pamilya at sayo ang mana. At ang pinakamahalaga, permanente ito. Hindi na ito pwedeng bawiin. Ganyan katibay ang posisyon natin sa pamilya ng Diyos. At dahil anak na tayo, nabago rin yung paraan ng paglapit natin sa Diyos. Mula sa isang malayong hukom na dapat katakutan, ngayon, pwede na natin siyang tawaging Aba. Alam mo ba, yan ay isang napaka-intimate na salita sa Aramaic. Parang katumbas ng dad o tatay natin. Yung tawag na puno ng paglalambing at pagtitiwala. Usapang anak sa kanyang mapagmahal na ama, hindi usapang alipin sa kanyang amo. Para lalo pa nating maintindihan, gumamit pa si Pablo ng isang aligorya, yung kwento ni na Hagar at Sarah. Si Hagar, yung aliping babae, yan daw ang picture ng lumang tipan ng kautusan, isang sistema na puro performance at ang dulo, pagkaalipin. Si Sarah naman, yung malayang babae, yan ang picture ng bagong tipan ng pangako, isang buhay na nakabase sa pananampalataya at ang resulta, kalayaan. Malinaw na malinaw yung contrast, di ba? Dalawang magkaibang paraan ng pamumuhay ang binapipili sa atin. So, paano natin to i-a-apply sa kulturang Pinoy, lalo na sa konsepto ng hiya? Sa mentalidad ng alipin na pinalalakas pa ng takot sa hiya, ang dahilan ng pagsunod natin ay para lang matanggap. Susunod ako para hindi ako mapahiya. Pero sa mentalidad ng isang anak, nag-iba ang lahat. Ang motivasyon mo, nagbabago. Sumusunod ka hindi para tanggapin ka, kundi dahil tinanggap ka na ng lubus-lubusan dahil kay Kristo.
Ang pagsunod nagiging tugon na lang ng pasasalamat, hindi na ito isang paraan para kumita ng pabor. Okay, sige. Gets na natin. Malaya na tayo, pero so what? Anong gagawin natin sa kalayaan yan? Paano ba to isinasabuhay? Kasi, promise, madali itong ma-misinterpret. Ano ba talaga ang itsura ng tunay na kalayaan sa pananampalatayang Kristiyano? Ayon sa turo ni Pablo, may 3 landas. Una, yung legalismo. Yan yung kulungan ng mga rules at checklist. Pangalawa, yung lisensya. Yan naman yung freedom na inaabuso para sa sariling kagustuhan, kaguluhan. Pero, may pangatlong daan. Yan ang tunay na kalayaan. Ito yung gitlang daan, kung saan, sa tulong at gabay ng Espiritu Santo, malaya nating pinipiling maglingkod sa Diyos. Hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa pag-ibig. Sa kultura natin, ang pinakamalapit na konsepto siguro rito ay ang utang na loob. At hindi ito yung transactional na utang na kailangan mong bayaran ha. Ito yung malalim na pasasalamat na bumubukal mula sa puso, na nagtutulak sa iyo maglingkod at magmahal pabalik. Ganyan dapat ang paglilingkod natin sa Diyos. Isang masayang tugon sa kanyang biyaya na hindi kayang tumbasan ng kahit ano. So, paano natin malalaman kung nasa tamang landas tayo? Kung namumuhay na ba tayo sa tunay na kalayaan? Well, ang ebidensya ay hindi isang perpektong attendance record sa simbahan o isang mahabang checklist. Ang ebidensya ay ang bunga ng espiritu na nakikita sa buhay natin. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Yan yung mga katangian na natural na lumalago kapag ang espiritu ang gumagalaw sa atin. At ang resulta nito, nagbubunga yan ng tunay na pagkakaisa at pagtutulungan, yung diwa ng bayanihan. Kaya sa huli, ito ang tanong na iniiwan sa atin ng Galasya Kabanata 4. Ang katotohanan ay ito, pinalaya na tayo ni Kristo. Tapas na ang laban. Ang tanong na lang, paano tayo mamumuhay na yon? Pipiliin ba nating bumalik sa kulungan ng pagkaalipin at performance? O tatiyuan natin ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga minamahal na anak at tagapagmana ng Diyos? Nasa iyo ang desisyon.